Ito na siguro ang simula ng aming pagtuklas sa mga lugar dito sa probinsya ng Bicol. First time nating makarating ng Bicol gamit ang ating motor. Kasama natin ang ating partner, pati na rin ang ating mga tropa. At sa biyaheng ito, mararanasan natin ang mga mahabang kakalsadahan mula Quezon Province hanggang makarating tayo ng Camarines Norte. Woo! Ganda! Nasa Quezon Province pa lang tayo ha. Wala pa tayo sa Bicol. Halo-halong pakiramdam ang aming naranasan nakarating lang sa probinsya ng Camarines Norte. Antukin, mainitan, lamigin, gutom, maulanan, at marami pang iba ang aming naranasan marating lang ang aming destinasyon. Kaya ano pang inaantay nyo? Samahan nyo ulit kami dito sa biyaheng Camarines Norte. Bago tayo mag-ride, kape muna. Inaantay natin yung kasama natin kasi pupunta tayo na medyo kalayo-layo somewhere in South. Unti-unti namin yung pagbisita sa probinsya ng Bicol. At ngayon is sa Camarines Norte muna tayo. May kasama tayo mamaya ating tropa. Ang oras natin ngayon is 12:28 in the morning. Almost 8 hours papuntang Camarines Norte. So, tara, samahan nyo kami. Alright, so may kasama tayo. Ating tropa, Boss Junel. Sama kita sa YouTube. So, at meron tayong kasamang Benelli Motobi. Pagas muna tayo. First tayo lang namin na may mga kasabay tayo sa pa-south. At ang tropa natin, time check is 1:15 in the morning at jump off tayo dyan sa Shell Pugon. At dadaanan lang natin ngayon yung dinaanan natin before na papunta tayong Unisan, Quezon. And hopefully mabilis ang ating biyahe dahil madaling araw pa lang naman. At papagas muna tayo sa dyan, sa Antipolo. Bus 91 full tank. Yun o, kumukulo-kulo po. Meron tayong 340 pesos, 0.75, 0.97 liters. Meron tayong 3 bars kanina, so nadagdag lang. So reset tayo ng trip meter para 0-0 ma-monitor natin kung ilan yung fuel consumption natin. Alright, tara! Aakit lang naman tayo ng Antipolo. Baba tayo ng Pililla. Daan tayo ng Pagsanhan. Hindi ko pa masabi kung ilan yung estimated time natin, pero nung nakita namin almost 8 hours yung biyahe. Grabe oh. Paangat. Alright, so pababa na tayo ng Teresa. At time check, it's 1:49 in the morning. Sabi ng ating tropa is bandang Timonan masarap daw mag-breakfast. So yun, tingnan natin kung makapunta tayo doon sa Timonan, Quezon. Alright, so meron lang daw tayong 308 kilometers, 6 hours 48 minutes. Time check, it's 2 o'clock in the morning. At dito na tayo sa Morong daw tayo ngayon. Boom! Sarap ng may MDL. Grabe oh, pagka umaga, ang ganda na ito. Naka-feature na rin namin to sa nung nagano tayo Unisan, Quezon. Dito tayo dumaan ng umaga. Ngayon madaling araw tayo dadaan dito, alas 2 sa madaling araw. At may lubak. Grabe oh, sarap. Dire-diretso. Alright, time check, 2:08 in the morning. Nandito tayo sa Pililla, Rizal.
Ayun, oh, kitang-kita na yung mga arko ng windmill ng Pililla. Alright. Woo! Nice one. Alright, so makakita tayo ng kabundukan ng Pililla. Alas 2:20 ng umaga para tayong umaakyat ng Marilake. Oh, may may truck. Dito tayo sa Mabitak. Time check 2:27 in the morning. At meron na lang daw tayong 6 hours and 18 minutes. 287 kilometers. Ayun, no? I Heart Mabitak. Alright, time check. Alas 3 na madaling araw. Nandito tayo sa Lumban, Laguna. At binabagtas na lang natin tong kahabaan ng Cavinti Road. Ay hindi, Pagsanhan Cavinti Road dun pala sa dulo. Oh, ang ganda talaga. Parang makaluma yung mga street lights. Pero para sa akin parang hindi siya masakit sa mata. Oh, komportable sa mata. Nakikita ko yung kalsada. Ngayon kasi puro puro LED. Alright, umaakit na tayo dito sa Kalayaan. May kita natin yung marker ng I Heart Lumban. Oh, Lumban ng alas 3 na madaling araw. Time check 3:11 Pagsanhan, Laguna. Wow. Alas 3:11 ng umaga. Yun, city lights. At meron na lang daw tayong 5 hours and 26 minutes. 253 kilometers. Okay, so meron silang welcome Pinagsanhan. Merong Pagsanhan tsaka Pinagsanhan. Kasa. Yun, bula-bulatin Alright, stop over. Cavinti, Louisiana Road. So, meron na lang daw tayong 5 hours and 9 minutes. 235 kilometers. Stop over sa 7-Eleven. Di sumama yung mga tropa natin. Alright, time check 4:13 in the morning. Palukban na tayo. At ang ganda ng kalsada dito. Ayun, kung papansin nyo, yan. Ganda, di ba? At meron na lang daw tayong 231 kilometers. 5 hours and 4 minutes. Lupet. Sa mga oras na ito, ramdam na namin yung lamig ng panahon. Samahan mo pa ng madilim na kakalsadahan at hindi natin alam kung ano ang pwede nating madatnan sa daan. Alright, so dito na tayo sa Tayabas, Quezon. So, time check, it's 5:11 in the morning. Grabe, ang ganda dito. Pakaganda car. Stick. Ito yung masarap kapag gabi kayo umaalis. So madaling araw na, alas 12 ng madaling araw. Pag puputok na yung liwanag, ay grabe par. Grabe ganda Para siyang naghahalo yung asul at kadiliman na may liwanag na hindi mo alam. Parang ang nasa loob ng isang malaking painting. Ganon. Grabe par. May silhouette ng mga bundok. Sarap talaga gumigising sa probinsya ng umaga. Napakasarap. This is why we ride in the morning. Inabutan na tayo ng liwanag sa pagmamotor.
Di namin namalayan yung pagod dahil siguro naaliw na rin kami sa aming mga nakikita ng kapaligiran. Alright, so yun yung kasama natin. Naka Benelli Moto B 200cc. Wow. Yun. So magbibitukang manok po tayo. Alright. So pumutok na ang araw, 5:46 in the morning. At papaakyat na tayo ng bitukang munok. And this is our first time nadadaan ng bitukang munok. Kasi nung nakaraan, dito tayo dumaan sa kanan, pa Unisan, itong part na to. Ngayon, dito tayo sa kaliwa. Grabe! Stig! At meron na lang daw tayong 4 hours and 7 minutes. So, malapit-lapit na yun. 183 kilometers na lang daw. Nandoon na tayo sa area. At ayan na, kakaliwa na tayo dito. You know, pagkanan, Bondok Peninsula. Tapos pagkaliwa, Bicol. Pa-Bicol love! First time. You know, binati ka agad tayo ng lubak. Hello, good morning daw. Hello, good morning. At kakanan tayo dito. Pa Bitukang Menok. Bitukang Menok. And this is our first time nadadaan sa Bitukang Menok. At pag-akyat natin dito, pagbaba natin is Atimonan, Quezon Province. So, first time namin dito, Quezon Protected Landscape. Alright. Stig. Taas pala nito. Lupit. Parang Nueva Vizcaya. Parang umakyat tayo sa Nueva Vizcaya. Ayun o. Yun na. Bidyuhi gad, bidyuhi. Wow, this is our first time. This is our first time. Welcome to Atimonan. Nice one. Grabe. Anong oras na? Alas 6:13 ng umaga. Ganitong mga umaga ang masarap sa pakiramdam kapag bumabiyahe sa mga probinsya. Yung sikat ng araw na may kasamang hamog at yung simoy ng hangin na sa probinsya mo lang mararanasan. Nakarating na nga tayo sa Maharlika Highway dito sa Atimonan, Quezon. Sulit ang pagod nang masilayan natin ang pagsikat ng araw sa may karagatang sakop ng Atimonan. Dati, nakikita ko lang to sa mga videos. Ngayon, atin mo siyang nakikita ng harapan. Grabe, parang saktong-sakto ang timing ng tadhana. Gaya ng sinabi namin kanina, ay nag-almusal kami sa isang restaurant na katabi lang ng karagatang sakop ng Plaridel, Quezon Province. Iba yung pakiramdam habang nandito kami sa kainang ito. Payapa. Habang kumakain ka, tanaw mo ang malawak na karagatan. Samahan mo pa, nakasama natin ang ating partner at ang ating mga kaibigan. The best lang talaga ang timing na to.
Alright, so tapos na tayo dito mag-breakfast sa Daps Seafood Restaurant. Let's go! So, meron na lang daw tayo 3 hours and 50 minutes, 166 kilometers. Woo! Ganda! Nasa Quezon Province pa lang tayo, ha? Wala pa tayo sa Bicol. Sarap! Alright, so nag-Gumaka bypass tayo para mas mabilis. Grabe, Quezon Province talaga. Puro ano, puro nyog. Stiglab, oh. Oh, lupet. Puro nyog. Oh, stig. Grabe, oh. Lusong. Taas to. Ang taas ng kalsada sa kabila. Parang ito yung dating Marilake. Bicol via Bypass Road, Gumaka, Pitogo, Mulanay, San Narciso, Gumaka Town proper. Alright, so diretso lang daw pa Bicol. Grabe yung ginagawang kalsada dito sa Maharlika Highway. Kailangan lang natin maka-overtake dito. Tapang na. Calauag, Quezon na tayo. Meron na lang daw tayong 2 hours and 4:53 minutes. Grabe. Di namin ma-imagine na minomotor na natin ang kakalsadahan papuntang Bicol. Dati, sa norte lang tayo naglalagi. Ngayon, simula na siguro ito para mas malibot talaga natin ang tunay na South Luzon. At di namin namalayan ay nakarating na pala kami dito sa arko ng Gateway to Bicolandia. At narito na rin tayo sa probinsya ng Camarines Norte. Alam niyo ba, ang pangalang Camarines Norte ay nagmula sa salitang Kastila na kamarin, na ang ibig sabihin sa wikang Pilipino ay kamalig. Ito ay mga bahay na gawa sa kawayan at pawid na kung tutusin, ang tawag natin ngayon ay mga kubo. Alright, so nakarating tayo dito sa Gateway to Bicolandia. So siguro itong adventure na ito is part of the start para mas malibot pa natin dito. Dumiretso na tayo papuntang Jose Panganiban, Camarines Norte, kung saan tayo magsastay ng 2 gabi. Ang ganda ng panahon, maaraw, kaso biglang inulan mga Regans. At pero saglit lang yan, kaunti na lang. Tumigil naman na yung ulan. Oo. Thank you. At pinalamig lang ang ating mga katawan dahil sa init. Pero tuloy tayo. Lamig. At malapit-lapit na tayo sa Jose Panganiban, Camarines Norte. At ang oras natin ngayon is 12:23 ng tanghali. So mga 40 minutes na lang daw at nandun na tayo sa area. Medyo inabutan tayo ng ambon pero okay lang naman. At ang ating jacket is medyo matagal mapag-absorb ng tubig, kaya mabilis na matayo, kaya okay na lang din yan. Wow, hindi ko naririnig si Google Maps. Google Maps, answer me.
Google Maps. Answer me. Patuyo dito, oh. Grabe naman yan. Tuyo dito, lab, oh. Tuyo dito. Nakalamig lang, no? Kaya nga eh. Oh. Parang wala tayo sa Pilipinas, lab. Para tayo nasa Vietnam. Ano na? Vietnam. Oo. Wow, Disney. Disney gas. Wow. May Disney gas? Ayos yun, ah. May ganon? Panis. Nakarating na tayo dito sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Nag-stop over lang para kumain at magpahinga. Nagtataka ako kung bakit Jose Panganiban ang pangalan ng lugar na ito. At napa-research tuloy ako. Napag-alaman ko na ang lugar na ito ay may dating pangalan na Mambulaw, salitang galing sa Mambulawan, na ang ibig sabihin ay puno ng ginto. Ang ngalan ng lugar na ito ay pinalitan noong December 1, 1934 at kay Jose Maria Panganiban ipinangalan bilang isang pagbibigay-pugay at dahil na rin dito siya pinanganak sa Mambulaw, Camarines Norte. Si Jose Maria Panganiban ay isang manunulat at aktibong kalahok sa mga kilusang propaganda at isa sa mga manunulat ng pahayagang La Solidaridad na kung saan kabilang din si Dr. Jose Rizal. Ang galing, no? Yan, kasabay natin sila Boss Junel. At yun lang talaga. Umaakit tayo ngayon para makita natin yung Turayog View Deck dito sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Yan. Aakyat tayo, akyat ng akyat. At papasok tayo dito sa arko ng Philippine Air Force. Yun, kampo militar. At bago tayo tumuloy sa ating pupuntahan, ay may dinaanan muna tayong isa sa mga landmark kung magagawi kayo dito sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Yun po, dito na tayo sa Turayog View Deck. Kasama pa rin nating tropa at ang ating OBR. Akala ko tatropag. Kamusta yung biyahe, sir? Kaya uulitin. Lapit lang. Napit lang. Alright, so dito tayo sa Turayog View Deck. Tayo iniwan natin ating motor. Ayan, isa-isa. Yan. Tapos, ito daw ay merong 127 steps. So, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, 2, 3, 4, 36, 46, 47. Tapos wala pa tayo sa kalahati. Tingnan na ako. 3, 4, 5, 6, 7, 99, 100, 1, 2, 11, 12, 13, 3, 24, 25, 125. May pa dito na. Hiningal din ba kayo? Ako din eh. Pero ito ang nakita namin sa taas. Mapapawaw ka na lang talaga
sa lawak at ganda. Kita mo yung kabuuan ng Jose Panganiban, pati mga karatig na lugar nito. Ang sarap lang sa pakiramdam at nakarating kami dito ng magkakasama at ligtas. Okay, so tapos na tayo doon sa Turayog View Deck at papunta na tayo doon sa ating tutuluyan somewhere dito sa Gumaos Beach. Ganda ng daan dito. Ito na yung beach. Lapit lang no? Pwede na pala tayong bumaba dyan. At nakarating na tayo dito sa Black Silver Resort, dito sa Gumaos, Camarines Norte. Nagstay kami dito ng 2 gabi upang mas malibot pa namin yung lugar. Ang masasabi lang namin ay napakaganda ng lugar na ito. Must try at mapuntahan. At kung isipin nyo, halos kalahating araw pala tayong nagmotor, pero sulit ang ating pagod at puyat nang marating ang lugar na ito. At mas maganda ito kapag kalilitaw pa lang ni Haring Araw. Hanggang dito na lang muna siguro mga Regans. At kung umabot ka man sa parte ng video na ito, ay masasabi ko lang na napakalupit mo. Sinamahan mo kami hanggang dulo. Malaking tulong ang iyong panonood para may sakatuparan namin ang aming pinapangarap na Philippine Loop sa hinaharap. Hanggang sa muli mga Regans, kami po ang Ride Gon na nag-iiwan ng paalalang ride safe lang.